Kaibigan, sa oras na ito naway pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos. Ngayong trimestre ay pag-aaralan na naman natin ang temang may pamagat na misyon ng Diyos, misyon ko. Purihin ang Diyos sapagkat patuloy tayong pinapalakas ng kanyang mga banal na salita, na ito'y nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na patuloy na sumasampalataya sa ating Diyos. Taglay natin ang lakas at may sadyang kaligayahang naglilingkod sa Kanya habang naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang fasilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Southwest France, sa Athens, New Zealand, Riyadh, sa may Ginayangan, Quezon, sa may Dilasag, Aurora, Pinamalayan, Mindoro, Taytay, Rizal, sa may Canada, sa Israel, sa National City, San Diego, California, sa may Albay, Bataan, sa may Ballesteros, sa Lakapan, Cagayan, at buong mundo, maging saan ka man kaibigan ngayon, ay dalangin ko na ang biyaya ng Diyos at ang kanyang kaawaan ay mararanasan mo habang nanonood at nakikipag-aral ka sa salita ng ating Panginoong Yesus. Sa mga naglalagay ng comment sa comment section ay kami natutuwa at patuloy kayo naming idinadalangin na palakasin ng Panginoong Diyos ang inyong pananampalataya at patuloy na maglagay kayo ng inyong mga comments dyan para malaman namin kung saan man naroroon ang programa at pag-aaral na ito. At purihin ng Diyos at subok ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Kasama ko dito. Ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating director ng publishing ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Kamusta, Pastor Ray? At napakaganda ang pagkakataon na makasama namin kayo, mga minamahal na mga kapatid, sa ating napakaganda at mahalagang talakayan ngayong trimester ito. At ninanais namin na pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Missionary Book of the Year until 2024. Itong The Great Controversy. Alam na po ninyo ang ating slogan, read before you give. So, basahin natin pong mabuti ito sapagkat napakaganda. Malaman natin ang kasaysayan ng ating iglesia at hinaharap ng ating kapanahunan, lalo na sa ating pananampalataya. Ngayon po ay nakalabas na po itong Health and Home Book Bound. Kayo po ay mag-unahan na pumunta sa ating Adventist Book Center upang kayo ay makaalam tungkol sa kalusugan at maingatan ninyo ang 4 na aspeto ng buhay ng inyong pamilya, mga kapatid. Maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong Mission Refocus Director sa Southern Asia Pacific Division sa SSD. At kumusta kayo, Pastor Ian? Thank you, Pastor Ray, Pastor Abe, at sa inyong lahat ng mga ginigiliw na taga-subaybay, at sa lahat na ngayon lamang naka-tune in o nakapanood ng broadcast na ito, ng oras ng pag-aaral. Binabati ko po kayo, sana patuloy na ang Panginoon ang siyang mag-guide sa atin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at nawa ang kanyang pagkasi ang maranasan natin upang ang salita ng Diyos ay maging mas maliwanag sa iyo, kaibigan. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Diyos, Ama naming banal, napakabuti niyo sapagkat ibinigay niyo ang panahong ito, ang oras na ito upang pag-aralan namin ang inyong mga salita. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magministro sa amin at maunawaan at karoon ng karunungan upang may apply namin sa aming buhay Kristiyano. Nawa po, Panginoon Diyos, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa matabis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating panglima na paksa ngayong trimestre ay mga idinadahilan para makaiwas sa pagmimisyon. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Isaiah 6 verse 8. Ito pong sinasabi, "At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi,
sinong susuhuin ko? At sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Napakaganda, kaibigan, ang ating leksyon sa linggong ito sapagkat sinasabi na may mga kadahilanan para makaiwas sa tawag ng Diyos para magmisyon. Dahil ang misyon ng Diyos ay ibinigay sa atin na siya rin ang ating misyon. Ngunit ang sinasabi dito, kaibigan, ay ang ating leksyon ay tatalakayin natin ng 3 punto na ang pinakasentro nito ay sa libro ni Jonas. Kung papaano si Jonas ay may raming mga kadahilanan para umiwas sa misyon na itinalaga ng Panginoon sa kanya. At si Jonas ay na-miss niya ang mga oportunidad para gawin agad yung misyon ng Panginoon na ibinigay sa kanya. At mayroong 3 na punto dito, Pastor Abe at saka Pastor Ian. Unang-una dito ay 3 S. Unang S ay submit to God's mandate. Ang pangalawa ay share God's message. Ang pangatlo naman ay serve God's mission. Ibibigay natin kay Pastor Ian kung ano ibig sabihin ng unang S na ibig sabihin ay submit to God's mandate, na ito yung na-miss ni Jonah na opportunity na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Pastor Ian, anong ibig sabihin nitong unang letter S? Ay, napakaganda, Pastor Orby, Pastor Abe. Ang pagpapasakop sa Panginoon ay unang part or it's the initial step of a Christian sa kaniyang paglalakbay Kristiyano, na ikay magpasakop sa ating Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, ang pagpasakop sa ating Panginoon ay hindi lamang simula ng ating yugto sa isang bagong buhay, kundi ang pagpapasakop sa ating Panginoon is also the start of a missional experience with God. Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay isang Kristiyano at ako'y nagpapasakop sa Panginoon, pero yung gawain niya ay hindi ko gawain. Hindi po ganon ang ating Panginoon. At napakaganda mga kapatid, sa mga ilang sipi ng talata, makikita natin si Propeta Jonah. Alam niyo po si Jonah mga kapatid, he was in a stature that he's a known prophet already, but when the Lord gave him a special message for mission, then his life and ministry was a little bit a concern, ika nga. Bakit mga kapatid? Tingnan natin ang ilang mga bagay na rason ni Propeta Jonah at posibleng marami din sa atin ito ang kadahilanan kung bakit ayaw natin makibahagi sa gawain ng Panginoon, lalo na sa mission service or sa pag-abot sa iba ng mabuting balita. Dahil may pag-alinlangan, totoo yun, pero tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Alam niyo mga kapatid, ang panawagan kay Jonah ay umabot sa kanya at masusumpungan natin, basahin po muna natin ang unang mga tala sa aklat ng Jonah. Sa unang kapitulo po ng Jonah, noong dumating ang salita ng Diyos kay Jonah, Pastor Ray, pwede niyo po bang pakibasa ang verse 1 muna ng tala na ito? Ito ang sinasabi, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi. So napakaganda ng ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonah. At Jonas. dito po, napakarami tayong makikita. Unang bahagi dito, makikita natin ang Diyos ay kilala na si Jonah because he knows him, and he said, son of Amittai. That means even the details ng endearment ng Panginoon doon ni Prophet Jonah sa kaniyang human relationship ay alam ng Diyos. So yung mga tinatawag ng Panginoon ay kilala niya. Pero tingnan po natin, ang misyon ay hindi galing kay Jonah. Ang misyon na ito ay mula sa salita ng ating Panginoon. And the word
came to Jonah, and these were the words of the Lord. Ang verse 2, mga kapatid, ay magpapakita sa atin kung papaano ngayon nag-react si Jonah. Pastor Ray? Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Alam niyo, mga kapatid, mapapansin natin sa unang talata na ito na maraming bagay ang pumipigil kay Jonah para abutin ang mga taong nasa Ninive. Ang sabi po ng tala, ang sabi ay, magtindig ka, sabi niya, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it. Ito ay isang panawagan ng pagliligtas. Cry against Nineveh. At ang sabi ng talata, for their wickedness has come up to me. Ibig sabihin, ang kasamaan ay umabot na sa kasukdulan. At ang kasamaan ng lugar na ito ay hindi basta-basta. Kaya nga yung kasamaan na ito ay nagbigay takot kay Jonah. Kaya ang unang bahagi, rason ni Jonah ay ayokong magmisyon dahil ako'y takot na humayo. Tingnan pa po natin ang ilang tala na makikita natin sa Nahum, Kapitulo 3, versikulo 1 at 19. Pastor Ray? Sikulo 1, sabi, kahabag-habag ang madugong loob, punong-puno ng kabulaanan at samsam, at sa kanya'y hindi nawawalan ng biktima. 19, sabi dito, walang paggaling ang iyong sakit, ang iyong sugat ay malubha. Lahat ng makabalita sa iyo ay pumapalakpak ng kanilang kamay sa iyo, sapagkat sino ang kailan may nakaligtas sa iyong walang tigil na kalupitan? So, makikita natin dito, mga kapatid, ang mga Ninevites ay kilala sila sa kanilang karahasan, kilala sila sa kanilang kalupitan, at alam ng marami na ang syudad na ito at maging ang mga taong nandito ay malulupit, mararahas. So, ibig sabihin, may takot si Jonah at may pag-alinlangan, ayokong magmisyon doon. Bakit ako dadako sa lugar na yon? Kaya nga, kung babasahin natin ang versikulo 3 ng unang kapitulo ng Jonah, makikita natin ngayon ang ginawa ni Jonah, instead of responding to God's mission, instead of going to God's mission, because of fear, Jonah flee from God's mission. Pakibasa po ang versikulo 3, Pastor Orwi. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ang gawaing pagmimisyon ay gawain din ng isang taong malapit sa ating Panginoon. Kung ika'y nakikisangkot sa gawain ng pagdadala ng mabuting balita, ang ibig sabihin nito, ika'y naniniwala na ang Panginoon ang iyong kalasag, ang Panginoon ang kasama mo, at ika'y naniniwala na ang Diyos ang kasama mo. Ibig sabihin, Pastor Ray, Pastor Abe, ang isang taong nakikisangkot sa gawain ng Diyos ay may ugnayan sa Diyos. Sa ngayon na ika'y matatakot at ika'y hihilis at hindi ka sasangkot sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin, you're running away from the presence of God. So when you do mission, you are with God and in His presence. Kung mabasahin po muli natin yung verse 3, tingnan po ninyo ng mabuti, mga kapatid. But Jonah rose. Totoo, sinunod niya yung una. Nagtindig si Jonah, bumangon si Jonah.
Pero ang sabi ng tala, Tumakas. instead na dumako si Jonah sa dako ng Nineveh, si Jonah ay nagtungo pakabila. Instead of going to Nineveh, Jonah flee to Tarshish, and he wanted to go down and rowed a boat. Tingnan po natin ang ilang bahagi ng talatang ito, mga kapatid. Alam nyo, meron pong interesting Hebrew word, Pastor Abe, Pastor Ray dito. Yung pong salitang Hebreo na yarad. Yung salitang yarad, ang ibig sabihin po nito ay hindi lamang to descend, pero meron po itong ibig sabihin din na to go down. So, the movement of Jonah when he flee God's presence was no longer upward, but it was going down. Tingnan po natin ang verse 3, Pastor, ng mabuti. Pakibasa po muli. Sabi dito, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa Jopa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Unang bahagi, mga kapatid, you will see here in verse 1, he went down to Joppa, yarad. At patuloy pa rin pababa ng pababa ang direksyon ng buhay at landasin ni Jonah. Kung babasahin po natin patuloy, hindi lamang po doon, at ang sabi doon sa talatang 3 ay nakakakita siya ng isang barko at siya ngayon ay sumakay dito at he went into the ship. Yarad. Siya ngayon ay nagtungo pababa doon sa ilalim ng barko. Pero alam niyo, mga kapatid, meron pa pong mas nakakatuwa dito. Noong si Jonah ay nasa barko, versikulo 5, Pastor Ray. Nang magkagayon natakot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa ng kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagis sa dagat ang mga dala-dalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Ano po makikita natin sa versikulo 5? Ang versikulo 5, ang sabi po doon, but Jonah had gone down below, yarad. Sa ibaba. Sa ibaba na naman po. At patuloy, pag sinabi po, binasa po natin, and he lay down, yarad na naman po, and fell sound asleep. Alam niyo, mga kapatid, ang ating Panginoon ay natulog din sa isang barko, ika nga, o bangka, ika nga natin. Pero ang Panginoon ay natulog ng may kapangyarihan at patungo sa gawain ng Panginoon. Si Jonah ay natulog pababa, hindi dahil sa kanyang gawain, kundi pagtakas sa gawain. Tignan pa rin po natin patuloy. Hindi dito po natatapos ang pababang movement ni Jonah, kasi ang inisip niya rin po, kung babasahin natin ang tala patuloy ng aklat ng Jonah, ang sinabi niya ay, itapon niyo na ako sa dagat. Pag ikay natapon sa dagat, saan ang gawin mo, Pastor? Ikaw ba'y lulutang pataas o pababa? Pababa, diba? At nung siya'y pababa at nalulunod at lumulubog siya, ang Panginoon ay naghanda ng isang malaking isda at siya'y kinain nito, ang direksyon pa rin ni Jonah ay pababa. Pababa pa rin. Doon sa kababaan ni Jonah, sa kaabahan niya, doon siya inangat ng ating Panginoon. Pero tignan natin, mga kapatid, unang makikita natin dito, pag ikaw ay tumakbo sa gawain ng Diyos, ito'y dahil sa takot, dahil ito ay sa mga ayaw mo ng mga inconveniences. Comfort zone mo. Yung comfort zone mo, kung kontento ka na doon, bakit ako pupunta doon? Delikado doon. Dito maayos ako, masaya ako, maganda ang kinabukasan ko. Marami pang pwedeng dahilan tulad ng, ay, baka mababangis sila, hindi sila magbabago. Baka pag sinabi kong ang Diyos pag-ibig, hindi sila mag-respond. Pero alam natin, taliwas ang nangyari. Na bago ang mga tao, tumugon sila. Pero ito ay ilan lamang sa mga makikita nating posibleng dahilan. Alam nyo, ang isang maganda pa po dito na
we need to submit to God's will, God's mission, because when we bring God's mission, it saves those people kung saan natin dadalhin ang misyon na ito. Ito ay naging maliwanag sa mga tala na mababasa natin sa Jonah chapter 2 verses 1, 2, and 3. Pakibasa po, Pastor Ray. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa pusod ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang Kapitulo 2 po ng Jonah ay isang intercessory prayer. Isang prayer na makikita natin na idinalangin ni Jonah ang kanyang sarili at idinalangin niya rin na ano bang plano ng Panginoon sa kanya. Pag nandun na tayo sa yugto na hindi na natin alam, nandun na tayo sa English, meron pong term na ginagamit doon, yung nadir. It is when we hit rock bottom, and that is our nadir moments. God picks us up in our lowest point, and God brings us up to the uppermost and brings us back to mission. Ito ay isang missionary focus sa buhay ni Jonah. Kaya nga't nung iniluwa siya ngayon, saan siya iniluwa? Sa Pangpang na. Pampang karagatan na ng Nineveh. Nasa Nineveh na siya. At ang sabi ng Panginoon, ipatuloy mo ang gawain. Yeah. So, ang misyon ng Panginoon ay misyon ng pag-ibig. Ang misyon ng Panginoon ay misyon ng pagliligtas. Hindi lamang ang Nineveh ang nililigtas ng Panginoon dito. Si Jonah din. So, ibig sabihin, kung tayo pala'y makikisangkot sa Panginoon, ang gawa ng pagliligtas ay tayo ay nagiging kasangkapan sa pagliligtas sa iba, pero ang Panginoon din pala ay inililigtas tayo sa ating paggawa ng pagliligtas at pagdadala ng pabalita sa iba. Maraming salamat. Ganda. Kaibigan, nakita natin ang matalinong pagpapaliwanag na unawaan natin na na-miss ni Jonah yung unang pagkakataon na gagamitin siya ng Panginoon Diyos na may kapangyarihan. Pero tumakbo siya. Pababa ng pababa, hindi na siya pataas. Yan ang isang mangyayari sa isang tao na ayaw sangkot sa gawain agad. Kundi pababa ka ng pababa ng buhay mo sa Panginoon Diyos. Kung ikaw ay sumagot agad, gagawin ka agad ng Panginoon Diyos na kapangyarihan na ikaw ay gagamitin na instrumento ng pagpapala ng iba. Kaya huwag nating mamiss ito na magpasakop sa Diyos agad sa pagkakataon dahil pababa tayo ng buhay spiritual. Ang pakikisangkot sa gawain, ang pakikisubmit o kaya pakikisangkot, isuko ang buhay sa Panginoon Diyos ay magandang balita ito. Natatakot si Jonas na baka mas maganda pa yung mapatay ang mga tao kaysa yung maligtas. Kaya hayaan mo na mamamatay sila. Ano? Mahirap iyon. Kaya pagkakataon kapatid na ang Panginoong Diyos ay gagamitin ka kaagad. Magpasakop ka kaagad. Ngayon na, gagamitin ka ng Panginoon upang ikaw ay isa sa kanyang gawain. Hindi ka naman ikaw ang magko-convert gagamitin ka lang para magbalita Bahala na ang Panginoon na magkaroon ng kapangyarihan sa pagitan ng banal na Espiritu. Kaya maraming salamat, Pastor Ian, na mamiss natin ang oportunidad o pagkakataon na gagamitin tayo ng Panginoon agad kung tayo pa ilalayo at tumakbo sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang pangalawa dito, Pastor Abi, ay letter S uli. Share God's message. Na-miss ni Jonah ang agad o agarang pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon Diyos. Itong pangalawa. Pangaganda itong talakayan natin, Pastor Ian at Pastor Ray, no? The moment na tumakbo ka opposite sa direction ng ating Panginoon, yun na yung pasimula ng paglubog ng iyong buhay.
At sa panahong yon, doon mo na makikilala ang Panginoon, ang pagliligtas ng Diyos. Napakaganda yung reflection. Kasi ang calling natin, Pastor, ay hindi magligtas ng kaluluwa. Ang calling natin ay makikooperate tayo sa God's saving work. Kasi siya naman talaga ang magliligtas, hindi naman tayo. Tama yung punto mo kanina. At ang trabaho lang natin ay magtanim ng mga butil ng katotohanan at bahala ng Diyos na magkumberte sa mga puso ng mga tao. Yan ay work ng Holy Spirit, mga kapatid. Siya lamang ang makakatulong sa atin. Tanim lang tayo ng tanim. Yung iba naman ay may nagtatanim, may nagdidilig, ngunit Diyos ang nagpapalago. Yun ang kasabihan doon sa aklat ni Pablo Apollos sabi niya, Paul plant the seed, Apollos watered, and God will be the one to grow the seed. So ngayon ay titignan natin itong pangalawang paksa. Jonah missed the opportunity to share God's message. So dito napansin natin na nung panahon na nagkakagulo na sila doon sa barko, nandyan na yung malaking alon. Okay? Tapos malakas na hangin, buhos ng ulan, Bagyo na. ay talagang bumabagyo na. At itong mga sailors na ito ay kanya-kanyang nanalangin na sila at tinatawag nila ang kanilang mga Diyos. Kaya nga itong captain ng barko ay tinitignan niya kung may participation ba ang lahat ng mga nandoon sa loob ng barko. Kasama na yung mga pasaheros. Pero itong si Jonah ay talagang mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Mababasahin mo nga yung entirety. Wala ka bang ginagawa na hindi ka man lang, sabi niya, lumuhod dyan upang idalangin mo na humupa ang alon ng dagat at ang bagyong siyang nagpasama ng ating panahon. Malangin ka sa iyong Diyos, sabi. Manalangin ka sa iyong Diyos. Pakibasa mo nga, Pastor Ray, sa Jonah chapter 1, verses 5 to 6. Nang magkagayon natakot ang mga mangdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanyang Diyos at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. 6. Sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, "Ano ang ibig mong sabihin? At natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay." Ito ay again na-miss ni Jonah ang opportunity para ipanalangin ang mga sailors, Pagkakataon na ito yung pangangaral, pero ito naman yung panahon na natutulog siya sa kanyang misyon. Kasi ikaw yung propeta ng Diyos. Pag may mga sakuna, ikaw ang lalapitan. Ngayon, na-miss niya yung opportunity. Tayong lahat namimiss natin yung opportunity kung minsan sa panahon ng mga kagipitan. Ngayon, na-miss natin yung opportunity ngayon na magkaroon sana tayo ng mass prayer between war ng Israel at ng Hamas. Hindi lang Hamas, pati Lebanon ngayon, pati yung Hezbollah ay talagang lulusubin nila. Na-miss natin yung mga opportunity na tayo ay very powerful ang panalangin ng isang anak ng Diyos. So dito, para bagang ang tingin ko kay Jonah ay ayaw niyang manalangin alang-alang sa kanyang mga kaaway. And by the way, ito yung mga taong karumal-dumal sa kanyang tingin, kagaya ng Nineveh. Ang Nineveh, kaya ayaw niyang mag-mission doon kasi ito ay mortal enemy ng kanilang lahi. Ang mga Ninevites, mortal na enemy nila ito. Then at the same time, nandoon yung takot, talagang ayaw niyang sundin yung utos ng Diyos. Baka mamaya, siguro nag-iisip siya, baka pagkagawin ko ito, i-declare ko na ito'y mawawasak ang Nineveh at nagsisi. Ako'y mahahatulan na false prophet ako. Parang ganun, Tama yun. Preconceived natin yan, Parang ganun ang nangyari. Di ako pa ay masisisi na bula ang propeta ako kasi alam ko na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Mababasa mo yan sa later part ng Jonah chapter 4. So dito makikita natin na noong nagsabi ng totoo si Jonah, ang dahilan kasi nito ay ako'y manggagawa ng Diyos. Ako'y tumakbo. Kaya dumating ang ganitong salot sa atin dahil sa akin.
Maari bang sabi na itapon na lang ninyo ako sa dagat? Pero mapapansin natin dito, Pastor Ray, na hindi ganon. Ang mga sailors ay very compassionate sila na iligtas ang buhay ni Jonah kaysa si Jonah na iligtas ang kaluluwa ng mga tao. Tingnan natin sa verses 13 to 14, Pastor Ray. Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Ngunit hindi nila nagawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. Kaya't sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, "Nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakakalugod sa iyo." Kita mo yung mahabaging ugali, Oo. ano? Sila'y nagsagwang lahat ng lakas, energy, ininvest nila para maibalik nila si Jonah doon sa pangpang, pero hindi na. Oh. Parang ang kalaban na nila ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Then talagang sila'y humingi ng tawad sa Diyos na huwag ang dugo ni Jonah ay mabaling sa kanila. So ito ay na-miss na naman niya, mga kapatid, yung opportunity, yung very compassionate, yung maramdaman man lamang ng mga sailors na ito'y manggagawa ng Diyos, nananalangin sa atin. Oo. Pero hindi, tapon na lang ninyo ako. Yun na ang ano niya. Kasi ayaw niya talagang maglingkod sa ating Panginoon. And that is why, tama yung dinidiscuss ni Pastor Ian kanina, Jonah missed the opportunity to submit to God's mandate. Ngayon, yung tinatalakay natin ay Jonah missed the opportunity to share God's message. Why? Kasi ayaw niya na mahalin ang kanyang mga kaaway. So the greatest manifestation, mga kapatid, ng pagmamahal ay mahalin mo yung mga kaaway mo. Kasi yun ang greatest manifestation ng pagmamahal. Ang isa dito na nakita natin, Pastor Ray, ang good news, sa kabila na si Jonah ay meron siyang inadequacies, meron siyang pagkukulang sa kanyang buhay, and yet still ang Diyos ay gumagawa siya ng makapangyarihan sa mga Ninevites para madala ang mga Ninevites sa pagsisisi sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At alam din natin na naramdaman ni Jonah ang grasya ng ating Panginoon. Sa Jonah chapter 2, papansin natin doon na naramdaman niya, he felt God's love and mercy. Doon sa Jonah chapter 2, noong ang Diyos na ang gumawa ng paraan para maligtas sila. Grabing miracles ang nangyari. Pagkahulog doon sa barko, nagpadala ng malaking isda at tapos bumuka ang bibig ng malaking isda. Tapos swinalo siya, napunta sa tiyan. Paano siya nagkaroon ng oxygen doon sa loob ng tiyan? The moment kasi na pumunta ka doon, within 5 minutes, mamamatay ka na kaagad. So ang sabi nga nilang ilan, parang hindi totoo yung kwento ng Book of Jonah. Yung maraming kumokontra Pero sa atin Binanggit naman, ng Panginoong Jesus yan. binanggit ng Panginoon. Yun ang kwento ng banal na kasulatan. 3 days siya inside of the belly of the fish. 3 days and 3 nights. Ito'y kumakatawan din yung 3 days and 3 nights ng Panginoon doon sa libingan. So ngayon, ang Diyos ang siyang gumawa ng himala sa kanyang buhay. Kuminsan tama yung ang dahilan ng pagkatawag natin sa ating paglilingkod ay para maligtas din tayo. At sa pagliligtas natin ng mga tao, tayo ang unang nakikinabang. The moment din na shiner natin ang salita ng Diyos, mas lalo tayong nagiging marunong sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. So napakaganda itong lesson natin, Pastor Ray. Napakaganda, Pastor. Panahon na siya ay nagpatotoo nung panahon ng kabagabagan sa loob. Pero ang patutuo niya ay ang bait ng Panginoon. Hindi. Wala. Ang patutuo niya ay tumakbo ako sa mandato ng Panginoon Diyos. At doon naman namangha yung mga tao. Dapat open door ito para sa kanya, Kahit magkagayon man ay ang mga tao ay natakot sa Diyos ni Jonas at naniwala sila na ang ginawa ni Jonas ay tumakbo siya at ginawa nga ng mga tao na itinapon nga siya. Para magkaroon lang sila ng maayos na kalagayan. Kaya sumunod din sila kay Jonas. Ganun pa man, at dahil sa ganyang paraan,
na-miss niya Oo, na yung ibahagi, privilege, na nagbahagi. ipanalangin at sabihin ang Panginoong Diyos na mabait at mabuti at nagliligtas. Kaya kaibigan, magandang pabalita ito sa iyo na tanggapin natin agad ang tawag ng Panginoong Diyos. Magpasakop tayo agad na ngayon na gagamitin tayo ng Panginoong Diyos. Huwag nating mamiss ang maraming mga pagkakataon na ibinigay ng Panginoong Diyos, araw at buhay natin para gagamitin para sa pagpapalaganap o pagbabahagi ng kanyang kabutihan at ebanghelyo na magkaroon ng kaligtasan at pag-asa ang mga ibang tao. Kaya ang pangatlo na dito na paraan o pagkakataon na na-miss ni Jonas, una, na-miss niya yung pagpapasakop para agad ay magagawa. Natakot siya, kaya tumakbo siya. Pangalawa, na-miss niya yung pag-share. Nandun lang nga doon sa kaguluhan, hindi pa niya ipanalangin, ganito ang nangyari. At ang pangatlo dito ay serve God's mission. Na-miss niya ang paglilingkod agad sa ating Panginoon Diyos. At anong ibig sabihin nito, Pastor Ian? Alam nyo, Pastor Ray, meron lamang po akong gustong i-pick up para mas maunawaan po ng ating mga taga-subaybay at yung mga nag-aaral ng kanilang mga leksyon at ng mga Biblia. Kung babalikan niyo po yung Kapitulo 1 ng Jonah, yung verse 17, Pastor Ray, ipaglingkod niyo po yung talatang 17. 17 ng Kapitulo 1. At naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda. Lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Na bahagi na po ni Pastor Abe yung mga Christological intertwinements ng talatang ito sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay binanggit niya ang aklat ng Jonah. That's good enough for me, Pastor, na that this is an inspired book. Totoo na maraming nagre-question. Pero meron pong laman yung verse 17, mga kaibigan. At ang sabi niya, and the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. Ito pong paghatid ng malaking isda na ito was grace. Grace. Gusto ko pong makita natin that the great fish was grace in the journey of the missionary cycle of Jonah. Pero mapapansin din natin na kung tayo'y makikisangkot, makikita natin ang biyaya ng Panginoon ay patuloy pa rin sa atin. Yeah. Kung tayo makikisangkot sa gawain, ibibigay at ipagkakaloob ng Panginoon yan. At ang mapakikita po natin dito, ang isang mahalaga na dapat pong gawain natin kung tayo'y makikisangkot sa gawain ay hindi dapat tayo kainin ng ating mga pag-aalinlangan para gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Lalo na sa missionary work, whether in a local context, in a wider context, or serving in foreign mission fields. Ang madalas ay doon tayo gagawa, doon ako pupunta, doon ako itinatalaga, doon ako posibleng ma-assign, then takot. Yun ang unang gigiba sa atin. Yun ang sisira sa atin para magawa yung misyon ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nung early beginnings ng work ng Adventist Church, because of a misconception on mission, the early Adventists were anti-mission. Hanggang nung unti-unting nabubuksan ang pananaw ng mga pioneers ng Iglesia Adventista del Séptimo Día, ay ang sabi nila, bakit pa natin kailangan humayo sa malalayong dako? Dito lamang sa Amerika ay nandito na lahat ng klase ng mga tao. Kaya sabi nila, hindi na natin kailangan humayo. So, ang isa ding bagay na pumipigil sa atin para lubha tayong makisangkot is a short-sightedness at maikling pananaw at pag-unawa sa misyon ng ating Panginoon. Kaya nga,
yung pakikisangkot natin, Pastor Ray, yung tanong niyo po kanina, paano ang gawain ng Panginoon? Alam niyo po, marami tayong matututunan sa buhay ni Jonah. Babasahin po natin ang 4 na versikulo mula sa Kapitulo 4 at makikita natin dito ang isang bagay na dapat ma-address natin upang mas lubha tayong magamit sa misyon ng ating Panginoon. Pastor Ray, versikulo 1 hanggang 4 ng Kapitulo 4 ng Jonah. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ang Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya ngayon, O Panginoon, ipinapakiusap ko sa iyo na kunin mo na ang aking buhay, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Sinabi ng Panginoon, mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit? Alam nyo, ang isang makikita natin dito, nakisangkot na si Jonah, tumugon na si Jonah, at alam natin ang nangyari, nung dumakos sa Nineveh si Jonah, na-convert ang lungsod na ito. Ubod ng kasamaan, puno ng, ika nga natin sa salitang Krimen, katiwalian. kanto kawalang hiyaan. Pero nabago ng Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya. Hindi nalugod si Jonah kasi alam niya na mararahas sila. May puot sa kanyang damdamin. Kaya ang sabi niya sa Kapitulo 4 ngayon, iniligtas ng Panginoon. At nung kanyang niligtas, namuhi. Sa halip na magalak, namuhi si Jonah at ang sabi niya ngayon ay, Panginoon, kunin mo na lang ang aking buhay. Alam niyo mga kapatid, ang iba sa atin siguro baka mga Jonah din sa gawain ng Panginoon. Nandun tayo sa gawain, pero pag nakikita natin nababago ng Panginoon ang marami, hindi tayo nalulugod. Hindi tayo nasisiyahan. Namumuhi tayo. Hindi po dapat ganun. Kasi ang gawain ng Panginoon ay pagbabago sa kanila. At makikita po talaga natin dito mga kapatid that God here in the book of Jonah demonstrates a God that is a missional God who's concerned not only to a target people group, katulad ng Nineveh, but He was also concerned, Pastor Ray, Pastor Abe, with the missionary. So ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na gusto nating abutin ang iba, ay concerned din sa kaligtasan nating bilang mga misyonero, bilang mga manggagawa, na hindi dapat ang puot, ang galit, kundi pag-ibig ang ating makikita. Kaya nga, kung babasahin pa po natin ang versikulo 11, verse 11 mga kapatid. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninive? Sa malaking lungsod na iyon na may higit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin ang kanilang mga kamay, ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop. Kung mapapansin natin yung closing remarks ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, should I not be concerned? So it's an answer to the feelings of Jonah. That God's mission was a mission of concern and love. Bakit? Makikita niyo po muli sa versikulo 2 kung sino ang Diyos na nagtanong nito. Ang Diyos na puno ng pag-ibig, ang Diyos na sagana sa kanyang malasakit, sa kanyang pagliligtas. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon ngayon ay, hindi baga ako'y isang Diyos ng pag-ibig na magiging concern kay Jonah, lalo na akong magiging concern sa isang lugar tulad ng Nineveh. So, ang isang magandang panawagan sa atin, Pastor, marami tayong dahilan para sa gawain, marami tayong dahilan
para huwag makisangkot, pero ang Diyos marami ding dahilan para dapat tayong makisangkot at para dapat tayong gumawa dahil ang Diyos na ito ay siyang nagbabago sa atin. Kung sino ang Diyos na nagbago sa Nineveh, ito din ang Diyos na tumatawag kay Jonah na magkaroon ka ng isang conversion habang ikay nasa gawain ko. So ang gawain ng isang misyonero, mga kapatid, ay gawain hindi lamang para sa iba, kundi isang gawain din pang sarili na ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Napakaganda, kaibigan. Gusto Rabi, na ang bawat isa sa atin ay hinihimok ng Panginoon Diyos. Yeah. Hindi sana magiging kagaya ni Jonas, kundi tayo naman ay, oo, babaguhin tayo ng Panginoon Diyos. At the same time ay naglilingkod tayo. Yeah. Nagpakita si Jonas dito na umiwas. Mas marunong pa yung mga hindi taong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Sumunod ang isda. Sumunod ang ulan. Sumunod ang bagyo. Sumunod ang lahat ng tubig. Sumunod lahat. Hindi sumunod si Jonas agad. Kaya na-miss niya yung opportunity. Pastor Ray, ang isa pa po dito, biyaya. Sabi ko kanina, yung verse 17 ng chapter 1, nakita natin biyaya. Kung yung babasahin po natin yung verse 6 ng kapitulo 4, Pastor, ipaglingkod niyo po. Meron pa. At naghanda ng Panginoong Diyos ang isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. So, may pagliligtas ang Panginoon. Nandun, natuwa. Natuwa si Jonah dahil parang napaboran siya. Pero tingnan natin ang nangyari sa verse 7. Verse 7, Pastor? Ngunit kinumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. At dito, muling lumabas na naman yung karakter, yung galit ni Jonah. Nagalit na naman siya. Bakit? Pero actually, pinapalalahanan siya ng Panginoon. Hindi baga yung dapat makita mo yung sarili? Na ang Panginoon ay siyang nagliligtas. Sabi niya, sino ka, Jonah, na dapat magalit? Hindi ikaw ang naglagay nitong bagay na ito, kundi ako. Pero makikita natin dito, ang Diyos ng gawain, ang Diyos ng misyon, ay dapat din talagang maging Diyos natin na missionary. So doon natin makikita na yung mga excuses natin ay mawawala kung meron tayong pagkilala sa Diyos ng misyon. Amen. So what I'm trying to say is, if we recognize that God is the God of mission, and as we partake and be part of mission, then our excuses for mission will be dissolved because it will be answered by the God of mission. Amen. So ibig sabihin, hindi mawawala lahat ang mga kadahilanan mo kung unang-una makilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo ay Diyos na manlalalang na kaya-kayang ibigay lahat, i-provide lahat ang inyong mga kailangan. Kaya napakahalaga ito. Huwag tayong magtaka kung may mga hindi magpasakop agad. Pero nakakahiya sa ating Panginoong Diyos. Sumunod na lahat Ang uod pala, sumunod din. Diba? Ang maganda dito na sumunod din. nakita natin, mas pinahalagahan pa ni Jonah yung halaman kaysa yung mga tao ay magsisi. Dahil ang kanyang ugali ay makasarili at nandoon pinapractice niya yung ethnocentrism. Na yun ay hindi dapat yung ayaw ko sa kanila kasi Muslim sila, hindi dapat sa kanila ang kaligtasan. Ganon yung egotism kung minsan yun, partner, no? Racism. Racism, tapos yung pride natin, ayaw natin na masira yung reputasyon natin sa prophet of God. Baka kung minsan ay ayaw kong mag-crusade dyan dahil mabato. Baka mamaya'y masiro ako, nakakahiya.
Parang ganun ko minsan, ayaw kong pumunta dyan sa Quiapo, mag-crusade dyan. Kahit didipa-dipa ako dyan, walang maniniwala sa akin. At saka yan ay candidate na yan sa impyerno. Parang ganun, judgmental itong si Pero in the long run, kung babasahin natin, napaganda yung explanation niya. Ang gusto ng Diyos ay ang point ng Panginoon, bakit hindi mo kayang mahalin ang mga taong minahal ko? Yun yung point ng Panginoon. Bakit hindi mo kayang patawarin ang mga taong pinatawad ko? Bakit hindi mo kayang dalhin ang kaligtasan sa mga taong brutal ang pagkatao at pagkabuhay? Karumal-dumal kasi ang gawin ng mga to eh. Talagang parang hamasbang ako ngayon na yung sang village doon sa kibot ay pinatay nila mga bata at sanggol na pati yung mga matanda ay binuriki. Ay talagang wala na. So ayaw niya siguro ganun ang nangyari sa kanila kasi. Paano ako mangangaral sa mga taong siyang nagpapahirap sa amin? Mortal enemy. Okay? Paano siya mangangaral sa Yan, Pastor, ang kagandahan ng misyon. Ayun yung mission ngayon. Na ang pagbabago sa isang missionary, dapat meron siyang tunay na pag-ibig sa kanyang sarili. Sa kapwa. Yung pag-ibig sa kanyang sarili na mula sa Panginoon ay dadaloy at ito'y magiging pag-ibig mo rin sa iyong inaabot. Amen. Hindi pwede tayong maging missionaries, agents of God's love, kung wala tayong pag-ibig sa iba, sa mga aabutin natin ng mabuting balita. Ito ang dakilang paalala ng ating leksyon ngayon. Naintindihan natin, kaibigan, na nawa ang ating leksyon ngayon ay mapapalapit tayong lalo sa tawag ng Panginoon Diyos na makisangkot sa kanyang gawain. Huwag na nating alalahanin yung mga bagay na nakakatakot, mga bagay na parang ito'y nagbibigay sa atin ng pagkamuhi, kundi ang lahat ng mga taong yan na nasa ating paligid na hindi pa nakakilala sa Panginoon Diyos ay pabalitaan natin. Nadalhin natin na makakasama natin sila sa ating iglesia na kasamang maglingkod at pagsamba sa ating pangalan ng ating Diyos. Kaya gagamitin tayo ng Panginoon Diyos sa kanyang tunay na pagmamahal. Hindi nila makikita ang Diyos. Hindi nila mauunawaan ang Diyos. Hindi nila matitikman ang damdamin o pag-ibig ng Diyos kung hindi ikaw ang kanyang gagamitin sa kanyang bukiran. Kaya kaibigan, huwag nating gayahin si Jonas. Na unang-una ay napakaraming mga kadahilanan. Bagkus, gamitin natin ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating talino, ang ating mga ari-arian, ang ating mga pera, o lahat man iyan ay gagamitin natin sa kiluwalhati at pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, hinahamon kita ng ating leksyon ngayon ay isang halimbawa ng isang karanasan na magpasakop agad sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pagtawag na sabihin natin, Panginoon, narito ako, isugo mo ako sa inyong gawain. Sa ating pagtatapos at bago natin hingin si Pastor Abe sa ating panalangin, makakarinig tayo ng isang awitin. Trials come, my devotional life is richer. When temptations arise, I come to God for strength divine. There are moments when I forget my God. It is when life seems to be okay. Lord, I need you more today, when my life is fine and great, when everything is going my way. In times I let go of your hand, when pride sits in my heart,
when self becomes the center, that's when I need you most. Oh, like David when I am on a mountain top, when I'm winning battles left and right, when ministry is going well, when I feel I can do anything. On these moments I am the prone to wonder. I need you in missions. Whoa, Lord, I need you more today, when my life is fine and great, when everything is going my way. In times I let go of your hand, when pride sits in my heart, when self becomes the center, that's when I need you most. Lord, I need you more today. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kay dakila ka, O Panginoong Diyos, sa aming pong buhay, na habang kami ay tumutugon na ibahagi ang inyong gawain, ang inyong misyon sa sanlibutan, na maligtas lahat ng lahi ng mga tao. Kami ang unang inyong inililigtas. Kayo ay sadyang mahabagin, O Panginoon, at mapagpala. Sumasagana ang inyong biyaya sa buhay ng lahat ng mga tao, sapagkat dahil dito si Kristo ay nabayubay doon sa krus upang kung sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na po mapapahamak, kundi magiging inyong mga anak na lalaki at babae kandidato dyan sa langit na bayan. Pagpalain po ang mga viewers namin, O Panginoon, na sila'y kasihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kung magkagayon, O Panginoon, sa mamagitan ng inyong karunungan at gabay ay kanilang maalaman at maliwanagan na kayo ay lubos na nagmamahal, nagmamalasakit at nagpapatawad sa kanilang kasalanan at aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong katugunan. Dinadalangin namin ito at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Patuloy kang susubaybay sa ating programa sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.